Sa mga nagdaang taon, maging sa kasalukuyan ay parte ng araw-araw na buhay nating mga Pilipino ang pangalang Duterte. No surprise there, lalo't saksi ang sambayanang Pilipino sa magkasunod na pag-upo ng dalawang Duterte sa dalawa sa pinakamataas na posisyon ng kapangyarihan sa bansa. Noong 2016, nasaksihan natin ang makasaysayang pagkapanalo ni Rodrigo Duterte bilang 16th President of the Philippines. Sumunod naman na national elections, year 2022, comes Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Panigurado rin na hindi lang sa mga nagdaang taon magiging parte ng araw-araw na buhay ng mga Pilipino ang mga Duterte. Marahil nga ay maging sa mga susunod na taon ay hindi mawawala ang mga Duterte sa ating buhay. Lalo't hindi natin maikakaila na binubog at hinuhubog ng mga Duterte ang politikal na pangkalagayan kondisyon ng bansa. Partikular na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Nasaan nga ba si Digong sa mahabang linya ng politiko? Mula sa Duterte family, bilang anak ng gobernador at napapaligiran ng mga abogado, sa murang edad ay nalamtad na kay Digong ang buhay ng isang serbisyo politiko. Sa edad pa lamang na 13 years old, nakita na ni Digong Duterte ang buhay bilang isang politiko dahil sa kanyang amang si Vicente, na noon ay gobernador ng Undivided Davao, at sa inang si Soledad Roa, na isang public school teacher at civic leader. Ngunit kabaliktaran sa iniisip ng marami na ang amang si Vicente Duterte ang naghasa kay Digong bilang isang politiko. Ang mga aral ng inang si Soledad ang umiiral sa buhay ni Digong. Ayon sa kwento ng nakababatang kapatid ni Digong na si Jocelyn Duterte, paborito ng kanilang ina si Digong. Sa kanilang ina nga daw marahil naman ni Digong kanyang authoritarian at matapang na pag-uugali, habang ang pagiging malambot na puso naman ito ay sa kanilang amang si Vicente Duterte. Bagamat takot sa ina, lumaki pa ring pilyo at may pagkarebelde ang presidente. Madalas umano itong umuwi ng alas 3 ng madaling araw kahit na 12 a.m. ang kanyang curfew. Isa sa kalokohan ng binatilyong si Digong na talagang hindi makakalimutan ng kanyang mga kapatid ay ang pagpapalipad umano ni Digong ng eroplano sa tapat mismo ng bintana ng kanilang bahay. Sa bihirang pagkakataon ay nagganit kamusto ang amang si Vicente kay Digong. Dahil dito, 3 araw umanong hindi umuwi sa kanilang bahay si Digong dahil sa galit ng kanilang ama. Sa mga hindi nakakaalam ay noong kabataan ng presidente ay may license ito na magpalipad ng eroplano. Sa isang yearbook entry ni Digong, sinulat nito na pangarap niya maging isang piloto. Ngunit namayani pa rin kay Digong ang dugo ng mga Duterte sa politika. Pagkukwento pa ng panganay na kapatid ni Digong na si Eleanor Duterte, sa kanilang 5 magkakapatid ay si Digong ang talagang nakitaan ng kanilang magulang ng political leanings, bagamat isa itong pasaway bilang teenager. Dagdag pa niya, bago pumanaw ang kanilang ama dahil sa carjack arrest, ay banding ni Digong at Vicente ang mag-usap tungkol sa politika sa hapagkainan tuwing hapunan. Ang amang si Vicente rin umano na porsige sa kapatid ng pasuki ng pag-aabogado. Kaya naman, pagka-graduate ni Digong sa Lyceum of the Philippines para sa kursong Political Science, ay pumasok ito ng San Beda College of Law at by 1972 ay ganap na itong abogado. Bilang isang pasaway, hindi lang sa kanyang inang si Soledad naging sakit ng ulo si Digong. Baging sa eskwelahan ay sakit siya ng ulo ng mga teachers. Mga 2 beses siyang na-expel sa eskwelahan noong high school dahil sa misconduct. 7 taon o 7 years ang itinagal ang presidente sa high school bago siya ganap na nakagraduate. Isa sa eskwelahan na nagpatalsik kay Digong ay ang Ateneo de Davao University High School. Pagdating naman ng San Beda, kung saan siya naghahanda para maging isang abogado, ay hindi pa rin natigil ang kalukuhan ng presidente. Sa mismong pagkukwento ng dating presidente noong 2016 campaign rally, ay may nabaril siyang kaklase habang nasa San Beda na nagresulta sa hindi niya pagmarcha sa kanilang graduation. Ngunit sa paglilinaw naman ng isa sa kanyang kaklase sa San Beda na nakasaksi sa pangyayari, hindi nabaril o binaril ni Digong ang kanilang kaklase na kanyang pinangalanan na si Octavio Goco. Normal daw noong 70s sa kanilang school na magdala ng baril. Nagkupulitan umano si Goco at Digong na biglang may pumutok na baril. Tumama ang bala ng baril sa sahig ng paaralan. Sa pagkakataong ito, hindi naman na-expel mula sa San Beda si Digong. Mula sa Maynila ay bumalik si Digong sa Davao para doon mag-law practice sa loob ng 5 taon. Unang tapak ni Digong sa buhay serbisyo publiko ay nang makakuha siya ng posisyon sa Davao City Prosecution Office bilang Special Counsel for Military and Police Matters noong 1977. Mula dito, na-promote si Digong noong 1986 bilang Second Assistant City Prosecutor. Bilang isang city prosecutor, naging trabaho noon ni Digong ang pag-iimbestiga ng mga kaso na may kinalaman sa mga military at police personnel
criminals at maging mga rebelyon noong panahon ng martial law. Dito sa pagiging piskal, nakilala ni Digong ang marami sa kanya solid allies magpahanggang ngayon. Gaya ng nabanggit natin kanina, ang ina ni Digong na si Soledad ang may pinakamalaking impluwensya sa buhay ng presidente. Nang pumanaw si Vicente Duterte, hindi natigil sa paglilingkod sa bayan si Soledad. Nakilala siya bilang isang civic leader sa Cebu. Partikular na gumawa ng ingay ang pangalan ni Soledad nang siya'y makilala bilang isang mahigpit na kritiko ng Administrasyong Marcos at ng martial law. Taliwas ito sa personalidad sa publiko ng kanyang yumaong asawa na kilala namang kaalyado at malapit kay Ferdinand Marcos Sr. Si Soledad Duterte o Nanay Suleng para sa mga Davaoenos ang siyang icon o simbolo ng demokrasya sa Davao at siya rin ang namuna sa Yellow Friday movement sa Mindanao. Dahil nga dito, ayon kay Eleanor Duterte, tumawag pa mismo kay Digong si dating Presidente Marcos Sr. upang pakiusapan siya na patahimikin ang kanyang ina. At bilang isang loyal na anak at true mama's boy, ayon kay Eleanor ay sinabi ni Digong sa dating presidente, hindi niya magagawang patahimikin o pagsabihan si Nanay Suling dahil aniya si Nanay Suling mismo ang disiplinaryan sa kanilang pamilya. Ito umano ang unang nagmumura at paparusa sa kanya at nagpapaluhod sa altar kaya hindi niya kayang pagsabihan ang sariling ina. Nang matapos ang martial law taong 1986 at lumutang na panalo ang panig ng demokrasya sa pangunguna ni Cory Aquino, na-appoint si Digong bilang OIC Vice Mayor ng Davao. Pagkatapos ng kanyang termino bilang Vice Mayor, sinubok ni Digong ang timpla ng mamamayan ng Davao City at tumakbo para sa pagka-mayor sa ilalim ng Lakas ng Davao banner. Kinagat ng mamamayan si Digong at hinawakan ng pagka-mayor mula 1988 hanggang 1998. Sa mahabang termino ni Digong bilang mayor ng Davao, maraming city ordinance ang naipasa niya. Mailan din dito na tinularan ng ibang probinsya at lungsod. Si Digong lang naman ang nagpaumpisa ng pag-a-assign ng mga deputy mayor na maaaring magrepresenta ng mga distrito ng lungsod. Binigyang pansin din niya ang mga katutubong lumad at moro na kanyang nasasakupan. Sinigurado niyang may akmang representasyon ng mga ito sa munisipyo o sa LGU. Dahil nga mayor pa lamang ay naging huwaran na sa ibang politiko at mga local government units sa mga panukala ni Digong sa Davao, hindi na nakakagulat na maging ang Kongreso kung saan marami sa mga batas ang nabubuo ay matagumpay na napasok ni Digong. Taong 1998 na maging miyembro ng House of Representatives para sa 1st District ng Davao si Digong. Dahil sa mas malapit talaga ang puso ni Duterte sa kanyang hometown, nakaisang termino lang siya sa Kongreso at bumalik na sa Davao City. At malapit din naman sa puso ng mga Davaoenyo si Digong dahil sa kanyang pagbabalik sa Davao City, muli siyang naupo bilang mayor mula 2001 hanggang 2010. Sa pagkakataong ito, isa sa programa ng kanyang administrasyon bilang mayor ng lungsod ay ang pagkakaroon ng Central 911 ay isang emergency response team na katumbas ng 911 service ng Amerika. Maaaring i-dial ng netizen ng 911 sa oras na kailangan niya ng medical assistance, search and rescue, may sunog o hindi naman kaya ay kailangan ng pulis. Sa haba nga ng serbisyo ni Digong bilang mayor ng Davao City, panigurado ay at one point napagod na rin ang dating presidente. Kaya naman, pagkatapos ng kanyang termino bilang mayor noong 2010, panahon na para ipasa niya ang trono. At sino pa nga ba ang akma para magmana ng posisyong ito kung hindi ang pangalawang anak ni Digong na si Sara Zimmerman Duterte Carpio o kilala rin bilang Inday Sara. Si Inday Sara ang first ever elected woman at youngest vice mayor and mayor ng Davao City. Kinalaunan, si Sara Duterte Carpio rin ang magiging youngest vice president of the Philippines. Sa huling termino ni Digong bilang mayor ng Davao City, pumutok ang kanyang pangalan bilang isang ideal na presidential candidate para sa paparating na 2016 national elections. Taong 2014 pa nga lamang ay may mga tao nang nagsusulong kay Duterte para sa pagka-presidente. February 2014 ay pinatag ng mga samahan ng barangay captain sa Davao ang Duterte for 2016 President Movement. Pinangunahan ito ni barangay captain Mar Masanggid. Aniya, layo noon ang samahan na makalikom ng milyong pirma para makumbinsi ang nooy mayor na tumakbo sa pagka-presidente. Ginawa ito ng samahan dahil makailang beses na kasing itinanggi ni Mayor Rody Duterte ang pagtakbo sa pagka-presidente. Wala pang isang taon ay nakalikom ng 11 milyong signatures para sa kanilang petition ng Duterte for 2016 President Movement. Nagsagawa rin ng samahan ng campaign rally sa Davao na dinaluhan ng libu-libong taga-suporta ni Digong. Ngunit sa kabila ng mga ito, mariin pa rin tinanggihan ng alkalde ang pagtakbo para sa pagka-presidente. Kung hindi pa sapat
sabat ang milyong pirma at mainit na pagsusumamo ng kaniyang mga taga-suporta para makumbinsing tumakbo sa 2016 elections, si late Miriam Defensor Santiago na mismo ang lumapit kay Digong at tinalok ito na maging running mate para sa elections. Ngunit maging ito ay tinanggihan ng Digong. Ayon sa nooy mayor ng Davao, sa kanyang palagay ay hindi siya para sa national position. Higit sa lahat, plano na niyang mag-retire sa politika pagkatapos ng kanyang termino bilang mayor. 2015, ganon pa rin ang timpla ni Digong. Ngunit ganoon din naman ang timpla ng kanyang mga taga-suporta. Ilang buwan bago ang filing for candidacy for 2016 elections, muling nagtipo ng 50,000 katao sa Quirino Grandstand para muling kumbinsihin si Digong para tumakbo sa eleksyon. Kasabay nito ang pag-trending ng hashtag na Duterte 2016 at Do30. Dumating na ang huling araw ng filing for candidacy, ngunit hindi pa rin nakumbinsi si Digong na tumakbo. Hanggang sa dumating ang November 23, 2015, formal na inanunsyo ni Digong na siya ang magiging standard bearer ng PDP laban at tinatanggap na niya ang hamon na tumakbo sa pagka-presidente. Dito na nagingay ang catchphrase ng kampanya ni Digong, "Change is coming." Rodrigo Duterte vowed to end corruption and drugs with the promise of ending it in just a matter of 3 to 6 months. At pinatunayan ng sambayan ng Pilipino na gusto nga nila ng pangakong change is coming ni Digong. Sa landslide win na 16 million, Rodrigo Duterte emerged as the 16th President of the Philippines. Nanatili ang mainit na suporta ng mga proud DDS na maupo bilang Pangulo si Digong. Ngunit ganon din naman kainit ang kritisismo kay Digong. Tinupad niya na susupuin niya ang droga at krimen sa bansa. Kakambal nito ang madugong pagsugpo niya rito. Marami ang umalma, lalo na ang mga human rights advocates sa pamamaraan ng Administrasyong Duterte para sugpuin ito. Naging laganap ang extrajudicial killing o EJK sa pamahalaan ni Duterte. Ayon sa report ng Rappler, 6,252 ang namatay sa police anti-drug operations habang 27,000 to 30,000 ang individual na namatay sa kamay ng mga gun for hire o di kaya naman ay mga riding in tandem. Dahil dito, dumami ang human rights activist na umalma sa gobyernong Duterte. Bilang mga kritiko, hindi rin nawala ang bilang ng mga aktivista, lawyers at mga journalist na pinatay sa ilalim ng administrasyon. Di bababa sa 23 media workers and journalists, 66 judges and lawyers at 28 mayors and vice mayors ang pinatay sa loob lamang ng 6 na taon. Hindi na lamang mga local human rights advocates ang naalarma sa bilang na ito. Maging ang international media and advocates for human rights and social justice ay kinundi na ang malabakal na kamao ni Duterte. Nito nga lamang, gumulong na sa International Criminal Court ang kaso laban kay Duterte para sa infamous itong war on drugs. Nagumpisa ang pre-trial investigation ng ICC sa war on drugs noong September 15, 2021. Isa sa tinitignan din ng ICC ang DDS o Davao Death Squad. Ang Davao Death Squad ang sinasabing responsable sa extrajudicial killing sa Davao. Pangunahing target ng mga DDS ang mga kriminal. Ayon pa sa Amnesty International, hindi bababa sa 300 katao ang pinatay ng DDS mula taong 1998 hanggang 2005. Bukod sa madugong war on drugs, nakilala rin ang administrasyon dahil sa madugong crackdown nito sa NPA at hinihinalang mga kasabwat o arm ng nasabing organisasyon. Dito na nabuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA para masugpo ang sinasabing terorismo sa bansa. Kasabay rin ito ang pagkamatay at pagkawala ng mga aktivista. 427 ang aktivista na napaslang sa ilalim ng administrasyon. Bukod sa mataas na bilang ng napaslang na aktivista at EJK victims, sky high din ang pagpalo ng inflation rate sa bansa. Ganon din ang national debt o utang ng bansa. Ayon sa Bureau of Treasury, ang kabuuang outstanding debt ng bansa nang matapos ang termino ni Digong noong June 2022 ay 12.7 trillion pesos. Kaya naman madami sa kritiko at dating taga-suporta ni Digong ay tinawag ang kanyang administrasyon bilang change is coming. Gayunpaman, hindi lang din naman foreign critics ang na-attract ng Duterte administration sa panahon ng kaniyang pamumuno. Bukod sa war on drugs, ay highlight din ng Duterte administration ang iba't ibang economic reforms. Kasama na rito ang Foreign Investment Act and Public Service Act na naglalayong i-relax kahit papaano ang restrictions sa foreign investment sa bansa at payagan ng full foreign ownership sa iba't ibang sektor kasama ng telecommunications. Isinunong din ng administrasyon ang Train Law o Tax Reform Acceleration and Inclusion Law na siyang umani ng hating opinyon sa mamamayan. Bukod kasi sa tax exemption para
sa mga kumikita ng 250,000 pesos pababa kada taon ay dala rin ng train law ang mas pinataas na excise tax para sa produktong petrolyo, tobacco, sugar-sweetened products, vehicles at iba pang non-essential goods. Naging trademark din ng administrasyon ng Build program kung saan prioritize ng administrasyon ang pagtatatag ng modernong public transportation system sa tulong ng pagtatayo ng mga daan, tulay, airport, seaports at railway system. Ang mga proyektong ito ang tila nagbigay daan para sa presidential daughter Davao City Mayor Sara Duterte Carpio para mapagtagumpayan ang vice presidential bid for 2022 elections. Maliban sa pagiging vice-presidente, naglilingkod din si Sara bilang secretary ng DepEd o Department of Education ng Administrasyong Marcos. Nakakaisang taon pa lamang sa kanyang posisyon bilang vice-presidente ay sinubok na agad ng kontrobersya si Inday Sara. Binatikos at bininig pa nga sa Senado ang confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Habang ang father and daughter tandem ay nasa national politics, hindi pa rin iniwan ng pamilya Duterte ang kanilang baluarte, ang Davao City. Una ay ang panganay ni Digong na si Paulo Pulong Zimmerman Duterte. Hindi gaya ng kanyang ama at ng kababatang kapatid na nag-umpisa bilang mayor, si Paulo ay nag-umpisa bilang barangay captain ng Catalunan Grande, Davao City. Pagkatapos nito, naging vice mayor siya ng kanyang ama noong 2013 and then 2016. At vice mayor naman ni Inday Sara mula 2016 and then 2018. Sa kasalukuyan, mula 2019 ay representative ng 1st District ng Davao City sa Kongreso si Paulo. Minana rin ni Paulo mula kay Digong ang pangarap niyang maging isang successful na pilot. May private rotary wing pilot license lang naman si Paulo Duterte. Hindi rin nabakante ang beloved seat ng pamilya. Duterte pa rin ang nakaupo sa mayoral seat ng lungsod ng Davao City. Ang bunsong anak ni Digong na si Sebastian Baste Duterte ang incumbent mayor ng Davao City para sa term 2022 hanggang 2025. Bago naging mayor, nahasa sa politika si Baste na maging vice mayor ng kanyang ate Inday Sara mula 2018 hanggang 2022. Bagamat si Baste ang less involved sa politics sa pamilya, hindi naman siya ligtas sa mga kontrobersya na katabit ng kanilang pangalan. Noong 2017, inakusahan ni Senator Antonio Trillanes ang presidential son na parte ng Triad na isang Chinese drug trafficking syndicate. Ang tattoo umano ni Baste sa kanyang likod ang magpapatunay na siya ay parte ng Triad. Dagdag pa ng senador, maging ang panganay sa magkakapatid na Duterte ay parte ng sinasabing Triad. Sa kabila ng mga kritiko at samut-saring kontrobersya, paniguradong parte pa rin ng pang-araw-araw nating buhay bilang mga Pilipino ang mga Duterte. Magiging laman pa rin ang mga ito ng mga balita. Nga lang, ang dapat nating abangan ay kung good news o bad news ang balitang ito para sa sambayan ng Pilipino. Dahil ang headlines o kontrobersya ng mga Duterte at ninumang politiko na nasa kapangyarihan ay refleksyon ng kung ano o sino tayo bilang isang bayan. Mula sa pamumuno ni Rodrigo Duterte hanggang sa pag-usbong ni Sara Duterte Carpio bilang isang matibay na personalidad sa politika, patuloy na magbubukas ng maraming yugto sa kasaysayan ng Pilipinas ang pamilya Duterte. Patunay ang pamilya Duterte sa buhol-buhol na buhay politika ng Pilipinas kung saan nagtutuligsa ang kapangyarihan, pamilya, iba't ibang ideolohiya at opinyon.